Etong susunod na tanong, ito ang pinakamagandang tanong eh. Ano po ba ang pinakapoging manok by Darwin Bulacan? Pinakapoging manok by Darwin Bulacan. Hindi, seryosohin kaya ang katanungan mo ha. At meron din ako ng seryosong tanong. Mga sabong, ito kasama ko na ang kapatid ni Jay De La Cruz dahil si Jay De La Cruz na winner ng ating Cashline Kelso ay nasa Korea. So yun mga sabong, wala tayong pinipili dito, mayaman, mahirap, pantay-pantay. So yun yung kapatid ni Jay De La Cruz. Oh, yun. Ito na, bibigyan na sa kanya. Ayan. Pasalamat ka lang sa ano. Salamat nga pala sa mga subscriber ni Kuya Ruel. Palagi tayo manood at talaga to. Sure na sure. Walang talo. Panalo palagi. Ayan, kaya binabati ko si Jay De La Cruz. Ito, nakuha na ng kapatid mo. Taga saan ka pare? Lemery, Batangas. Taga Lemery, Batangas. Ayan mga sabong. Tutok lang mga sabong, hindi dito natatapos ang pagbibigay ng Sabong Pinas. At syempre, maraming salamat kay Kalantas Game Farm, kay Magandang Paring manok. Napakagandang manok. Salamat po. Tutok lang sa Sabong Sabong Pinas. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Ayun, nandito tayo ngayon sa episode 17 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Mga kasabong, maraming salamat pa rin sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan mga kasabong ha. At syempre, pagpasensyahan nyo rin po ang inyong lingkod dahil medyo nade-delay po tayo ng pag-upload dahil breeding po tayo ngayon, tapos marami pa rin po tayong ginagawa sa labas na buhay pagmamanok mga kasabong. Dahil medyo mahaba ang ating itatakil ngayon mga kasabong, dadako na tayo ngayon sa shoutout mga kasabong ha. Bilisan lang natin. So, ang isa shoutout po natin ay si Leonil Conde, Jerry 26, John Rodman Serrano, John Paul Cadiz, Bahamas Boys, Enzo Mario at Sherwin, Bahamas Boys, Saturday Boys from Paris. Yan, puta puro mga boys ha. Ano ba pakialam mo? Hindi ko alam kung ano mga trip nyo. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Joke lang. Sinashoutout ko kayo, Bahamas Boys at Saturday Boys. Ito si Brian Giersa from Davao City at si Eric Basit. Yan, kabady ko malupit yan, si Eric Basit yan. Tapos Sandino Godoy and family, Alfie Alperes from Cebu, Garizal de San Jose, Balong Game Farm. Ayan, palakpakan natin lahat sila mga sabong. May natutulog na magigising mga tao. Ayan mga sabong, maraming salamat syempre sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at sa mga hindi pa nasa shoutout, huwag kayong mag-alala, patuloy kayong hindi masya-shoutout. Ayun naman, di na kayo nasanay dyan. Mayabang niya. Pag late kayong mag-comment. Pasensya na mga sabong ha. Ayan mga sabong, at syempre maraming salamat sa mga positive comments nyo at sa mga nagko-comment dyan na kamukha ko raw si JR Sabong. Puta nga lang. Madidevelop pa yung mukha mo. Bakala mo, panikil mo. Hindi naman kamukha, lugi ako mga sabong, lugi ako. Kapal mo. Tapos kaboses ko daw si Jason Gainsa. Ano ba yan mga kasabong? Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba sabongero. Mamayang gabi may tutukhang na sa'yo. Gusto mo? Joke lang mga sabong. Ayun, maraming salamat sa mga positive comments yung mga sabong ha. Ayun, dumako na tayo mga sabong sa ating Kuhang Tanong. Ang Kuhang Tanong mga kasabong ay bagong segment ng Sabong Pinas. So ito po ay manggagaling yung mga tanong sa mga subscribers po natin. Pwede po sa comment, pwede po sa message, mga kasabong. Ayun, at disclaimer mga kasabong, ako po ay hindi doktor, hindi po ako perpekto, hindi po ako tawag dito veterinaryo. Kung ano lang po yung aking nalalaman at sasagutin ko po yung mga katanungan nyo. At kung hindi ko man po alam mga kasabong at interesado ako dyan sa tatanong nyo, kayo po ay makakatulong din sa akin dahil i-research ko po yan, gagawin ko po yan, at pag nagawa ko po yan, isa-share ko po yan sa inyo lahat mga kasabong. So yan mga kasabong, dumako tayo ngayon sa unang tanong ni Aldwin Bonbon from Davao. Paano po ba ang battle cross at paano ito gawin? Maraming salamat sa katanungan mo paring Aldwin Bonbon dahil marami sa kasabong natin na katulad mo yung katanungan. Dahil naiintindihan ko kayo, hindi pa po tayo masyadong aware sa battle stag at pure sa mga kasabong. So yung pure po, marami po sa atin, pinagtatalunan po kung may pure po ba o hindi. Pero para po sa akin, ako po naniniwala po ako na may pure blooded po. Dahil kung hindi naman po mag-exist yan at hindi rin po sasabihin ng mga veteranong magsasabong, veteranong breeder yan kung wala po talaga. O di ba mga kasabong? So yung pag-usapan natin yung battle stag.
Ang battle stag po ay, let's say, meron kang Gilmore at meron kang sweater. Yung Gilmore na pure at sweater na pure, pag pinangga. Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Pag pinagbangga mo po yan, battle stag na po yung tawag dyan. Pero ang akin pong style na ginagawa mga kasabong ganito makakatulong po ito sa inyo. Halimbawa po, meron akong sweater. Meron po akong sweater at meron po akong Gilmore sweater na pulit. Gilmore sweater. Pag pinangga, Tanga talaga. pag pinagbangga mo po yung dalawa na yan, ang blood composition po niyan ay 3/4, 1/4. 75% ng sweater, 25% po ng Gilmore. Mas aktibo po siya, mas accurate po. Para sa akin para sa akin mga kasabong, mas maganda po yung 3/4, 1/4 kesa sa 50-50. Yung 50-50 na composition po, yun po ay pang materialis ko din. Halimbawa, Gilmore sweater, pinagbangga ko. Pag magkanak yan, Gilmore sweater, 50-50. Pero yung anak po nun, ibabangga ko po ulit sa pure para magkaroon po siya ng mas mataas na blood ng sweater at 1/4 lang po yung matitirang Gilmore niya. Yung mga kasabong, kahit ano pong bloodline, subukan nyo po yung 3/4, 1/4. Baka po sa inyo din, hindi ako sure hindi po ako sure, baka po mamaya sisihin nyo, bulok po yung kalabasan, hindi po ako sure doon, pero para po sa akin, mas maganda po yung 3/4, 1/4 kesa sa 50-50. Yun ang ibig sabihin ng battle stag mga kasabong at lalo-lalo na sa iyo Alvin Bonbon, sana nakatulong ako sa iyo. So, dadako na tayo sa pangalawang tanong. Nag-aaway-away na po agad ang mga sisiw ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Maganda po ba ito sa kanila dahil bata pa lang po sila ay matatapang na? Makakaganda po ba ito or pangit po ba to? Ano po ang dapat kong gawin? By Kokoy Palawan ng Palawan. Kokoy Palawan ng Palawan. Sige, bahala. Basta taga Palawan ka, Kokoy. Ito. Yun din. Ano, bakit? Yan po ang tinatawag na feather picking. Kasabong. Feather picking, which is hindi po siya maganda sa age ng sisiw pa lang po na magkakasama pa po sila. Mga kasabong. Dahil unang-una, syempre, dapat ang inaalagaan natin is yung balahibo niya, yung buntot niya, mga kasabong. Unang-una sa feather picking nangyayari, yung buntot niya nauubos, pag tubo, pangit na. Mga kasabong, ang nangyayari po, bakit po nangyayari to? Kadalasan, hindi po ito sure kadalasan, maliit po yung lokasyon niya. Sobrang siksikan na po nila doon, naiinitan po sila. Mga kasabong, ang maganda mo po ditong gawin is, palakihin mo po, kung mapapalaki mo yung lokasyon niya. Yung lokasyon nila, ng mga sisiw mo, mga kasabong Tapos isa din paraan, mga kasabong. Ito, kukuha ka ngayon ng dahon ng malunggay. Dahon ng malunggay. Yan. Pasok, extra. Mura ka pa ng kasabwat, ha? Hindi, ito. Itong dahon ng malunggay na ito, pag samasamahin mo yan. Tapos, isasabit mo siya doon kung meron kang sabitan, sabit mo siya doon para magkaroon sila ng ibang focus. Para may malaruan sila. Kasi mga bata pa yan, naglalaro lang yan. Hindi nag-aawa yan. May mga nagpapaluan talaga, pero na sila na-excite na sila sa paluan Una, naglalaro lang yan. Tapos kahit naman tayong tao pag nag-aasara, pag nagkakasakitan, nabubugnutan tayo Kung matuwa ako sa'yo sa dos. Ganun din sila mga kasabong. Kaya bigyan mo sila ng ibang atensyon. Lalagay mo yan doon sa isabit mo lang to doon sa mga niya. Pag samasamahin mo ganyan, may tinutukan na sila tapos healthy pa kasi malunggay. Yung malunggay, marami ka naman dyan makikita. Just magnakaw ka lang sa kapitbahay. Ayokong gagawa tayong masama. Kahit pamatay tayo sa gutom. Magnakaw ka lang sa kapitbahay mo. Ilang pitas lang, 3 lang. Kahit paalam ka, bibigyan ka naman Basta yun, yung kasabong ayun, yun yung dahilan kung bakit nagpe-feather picking. At yung para maiwasan natin, syempre, lagyan natin ng patuka, damihan natin ng patuka. At isa pa, baguhin natin yung patuka pag hindi pa rin natin magamot at nagpe-feather picking pa rin sila doon sa mga sinabi kong paraan kung paano Palta natin yung patuka, baka masyadong mainit sa katawan nila yung ginagamit mong patuka salamat sa katanungan mo, paring Kokoy. Ito, proven and tested yung marami din gumagawa nito, yung sinasabit para maiba yung focus nila, maglaro sila dito sa ganito. Pag naubos, nako ka lang ulit. Talagang may sa demonyo ka Yun, hindi ko kaya tinuturo magnakaw, joke lang yun kasabong Paalam na lang tayo doon sa ating At ang pangatlong tanong, mga kasabong bakit po pabalik-balik ang sipon ng aking manok na panabong? Ito pong katanungan nito ay galing kay Reden Panlipon ng CDO. Ayan, maraming salamat sa iyo, Reden Panlipon, dahil alam na alam ko at sure na sure ako na marami pa rin nating mga kasabong ang kagaya ng katanungan mo. So yung mga kasabong inuulit ko mga kasabong, hindi po ako
veterinaryo. Hindi po ako doktor. Hindi po ako magaling. Magaling ka eh. Yung mga kasabong ito, mahirap at mahaba pong usapin yan. Pero sige, sasagutin po natin sa paraang alam ko mga kasabong. So, isimplify natin. Isimplify natin mga kasabong kumbaga sa tao, yung mga gamot, may epilyido yan. Halimbawa po ako, si Roel Amano, meron akong kapatid, si Ronald Amano. Meron akong kapatid, si Ronel Amano. Meron akong kapatid, si Rowena Amano. Magkakapatid po yan. Puro Amano po kami. Ganun po yung gamot. Mga kasabong, let's say, si Lynn. Siya po ay si Penny, apelyido Celine. Galing ha? Di ba? Ang galing Ang kapatid niya ay si Amoxie. Anong apelyido nila? Celine. Tapos ang pangatlong kapatid, Ampicillin at si Floxacillin. Sila po ay Celine family. Baliw. Mga kasabong sila po ay Celine family. So, yung gamot na gagamitin natin, pipili tayo dyan sa kanila. Pagkapili natin doon sa kanila, kukuha tayo ng isa na kapatid nila. Yung pinaka-common, si Amoxicillin. Di ba? Si Amoxicillin, gamot yan sa sipon, sa respiratory, basta sa respiratory o sa paghinga. Gamot yan sa sipon, halak, pisik, kahit basta madami, basta doon sa paghinga niya mga kasabong nililinaw ko lang para general na tayo. Hindi lang doon sa nagtanong na taga CDO ang masasagot. So yun, pili tayo kay Amoxicillin. Kay Amoxicillin, magbibigay tayo ng una hanggang pangalawang araw. Mga kasabong. Una hanggang pangalawang araw, bigay tayo ng gamot. Susubukan natin, tuturuan natin, at kung bata pa, kung sisiw pa mga kasabong, sama natin sa iniinom niya. Sinasama natin sa tubig mga kasabong. Tapos, pag hindi pa siya gumaling, ng isa hanggang dalawa, pangatlong araw mga kasabong, walang changes. Automatic papalitan na po natin yung gamot niya. Ano po ba ang ipapalit natin na gamot niya? Siyempre, yung mga kapatid, hindi mga kasabong, hindi na nga nakuha ni Amoxicillin Hindi na niya kuha ng Celine family. Hindi na niya kuha ng Celine family. So, gagamit na tayo ng ibang pamilya. Meron diyang Floxacin. Ano ba yung mga Norfloxacin, Enrofloxacin, at Ciprofloxacin. Ayan mga kasabong, meron pang ibang pamilya. Pag hindi pa rin natin makuha, meron pa din. Penicol, Penicol, Chloram Penicol, at Florpenicol. Meron pang isang pamilya yung Cyclin, pero mga kasabong yung Cyclin na yun, hindi ko pa siya nakikilala. Hindi ko pa nakikilala yung pamilya nun. Pero may mga ganon. Yung mga doxycycline, yung mga ganon, mga kasabong. Pero yung mga nabanggit ko, yun yung mga pwede nating isuporta mga kasabong. Pero kung hindi na natin makuha, limbawa, kanina pag-usapan natin yung Amoxicillin, hindi po niya nakuha, hindi po natin pwedeng gamitin yung penicillin, yung ampicillin, yung floxacin. Mga kasabong, hindi rin po gagana yan. So, lilipat tayo ng pamilya, o let's say, sinabi nating floxacin. Gumamit tayo ng Enrofloxacin, mga kasabong. Unang take natin ng Enrofloxacin, pangalawang araw ng Enrofloxacin, pangatlong araw may changes. So, gumagana siya, mga kasabong. Pag may changes, mga kasabong, pag gumagaling siya doon, bigyan mo pa siya. Tapos, pagka gumaling na siya doon, mga kasabong, bigyan mo pa ulit siya. Di ba? Ganito Unang araw, mga kasabong, gumaling. Unang araw, pangalawang araw, binigyan mo. Pangatlong araw, medyo nag-iiba. Huwag mo muna bibigyan, pahinga mo muna siya. Pang-apat na araw, bigyan mo ulit siya. Pang-limang araw, bigyan mo muna ulit siya. Pang-anim na araw, saidin mo, mga kasabong saidin mo yung ginagamit mong, yung bakterya sa loob na naghihikahos, na naghihingalo. Mga kasabong, naghihingalo pa yan, hindi mo pa nauubos yan. Meron pa dyang natitirang bakterya na kailangan mong simutin, kailangan mong saidin, mga kasabong. Dahil, ang ugali natin kasi, mga kasabong, pag nang gagamo tayo, dumaling, tinitigilan natin. Tinitigilan natin kasi magaling na, hindi mga kasabong. Meron pa yung nag-aahon pa na bakterya, yun yung kailangan nating patayin pa.
Dahil mga kasabong, pag yung natitirang bakterya na yon, tandaan to ha, pag yung natitirang bakterya na yon ang gumaling, at yung natitirang bakterya na yon ay, tawag dito is, nakayanan niya yung gamot na yon, mas mahirap gamutin. Halimbawa, papatay na siya, naghihikos na, ipitinigil mo yung gamot, so, di kaya niya, magre-recover yan, lalaki yan. Kaya pabalik-balik ang sipon ng manok mo, mga kasabong. Ha? Pagka ginamot mo, ituloy mo ang panggagamot, ha? Dagdagan mo pa, 3 beses pa. Halimbawa, gumaling na siya. Yun, natandaan natin, mga kasabong, ha? Yung paggagamot na yun. Pahinga mo siya. 1 araw, 2 araw, turok. Or bigay, or take. 3 araw, nakikita mo may changes, gumagana. Diba? Pagka gumagana, pahinga yung 1 araw na yun, 4 na araw bigay, 5 araw bigay, pahinga ng pasunod. Basta every 2 days, pahinga ng pangatlo, every 2 days, pahinga ng tatlo. Basta pagka gumaling na siya, 2 take pa, bigay mo, ayos na mga kasabong. At syempre mga kasabong, pag naggamot po tayo, wag nating kalimutan magbigay ng probiotic. Mag-research lang po tayo, maghanap po tayo ng probiotic mga kasabong ha. Dahil mga kasabong, pag tayo ay naggamot, tandaan natin, pag tayo ay nanggamot, yung good at bad bacteria sa katawan ng manok natin, pinapatay ng antibiotic na binigay natin. Tandaan po natin mga kasabong ha. Yung good at bad napatay. So wala na siyang, yung immune system niya hihina. So kailangan niya ng probiotics para bigyan mo siya ng good bacteria, unahan mo na yung bad bacteria. Pag nagkaroon siya ng good bacteria, yung mga bad bacteria na yan, mahina na lang yan papasok. Kasi yung mga good bacteria na yan, immune system yan. Mga kasabong, wag natin kalimutan magbigay ng mga probiotics. Mga kasabong, wag makulit! Tama na, tumigil ka na. Magbigay ng probiotics. Tapos din, syempre mga kasabong, wag natin din kalimutang mag-declag. Mga kasabong, para malinis yung lalamunan ng ating manok. Kung nalilito po kayo, kung ano po yung declagging, meron po yung declagging method sa ating mga nahuling content. Yung mga bago lang po sa channel na to, meron po tayong declagging method. Panoorin lang po natin doon. Etong susunod na tanong, ito ang pinakamagandang tanong eh. Ano po ba ang pinakapoging manok by Darwin Bulacan? Pinakapoging manok by Darwin Bulacan. Hindi, seryosohin kaya ang katanungan mo ha. At meron din ako sa seryosong tanong. Kung pinakapoging tao ang hinahanap mo sa buong mundo, nandito na ako. Hindi, joke lang. Pero ang pinakapoging manok, kasabong ha, sasagutin ko. Ang pinakapoging manok, makikita mo yan sa sabungan. Bakit? Mga kasabong. Walang poging manok sa tambangan. Ang poging manok, makikita mo sa sabungan, pag lumabas na yan, nang nanalo siya. Yun yung pinakapoging manok. Dahil mga kasabong, ang pininiwalaan ko poging manok, pag lumabas siya ng duguan, at buhay siya, at nanalo siya, yun ang pinakapoging manok. Yun lang ang sagot dyan mga kasabong by Darwin Bulacan. Ng Bulacan. Sana mga kasabong nakatulong, nakatulong yung mga nasagot kong tanong, at kung hindi pa po kayo satisfied, wala akong pakalam. Hindi, joke lang. Kung hindi po kayo satisfied mga kasabong, okay lang po yan. Basta yun lang po ang aking mga nalalaman. At kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang kayo sa content na to mga kasabong, at pipilitin po natin sagutin yan. Kung hindi ko man po alam, pasensya na po, at kung alam ko man po, ay sasagutin ko. At kung maganda po yung katanungan nyo, pagsabay po nating pag-aralan mga kasabong At kung bago ko lang mga kasabong dito sa channel na to, please watch and subscribe, at syempre don't forget hit the bell button para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads mga kasabong. At syempre follow us on Facebook, EGP Chong Game Farm, at meron din po tayong Facebook group na EGP Chong Game Farm, open and close parenthesis, Sabong Pinas. Pwede po tayo dyan mag-upload ng ating mga pambenta mga kasabong Inuulit ko, ako po si Roel Amano ng EGP Chong Game Farm. Kita-kits sa susunod nating upload dito sa Sabong Pinas.